Ang pangalan ko po ay Atlas. May isi-share sana akong karanasan na nangyari sa akin noong ako ay nagtatrabaho sa burger machine. Parating hiring sa burger machine. Nasanay na ako na tumanggap ng trainee na hindi na nagbabalik kinabukasan. Pero sa 6 na buwan kong pagtsatsaga ay may isang trainee talaga na tumatak sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalan Joel. Unang shift ako, o sa madaling salita ay panggabi, 8 to 5. Nadatnan ko sa outlet si Joel. Kausap niya yung third shift namin at tumutulong na siya sa pagluluto. Medyo matumal yung gabing yon at dahil maaga naming natapos ni Joel ang mga trabaho ay tumambay na lang kami at naghintay ng delivery. Nagkukwentuhan kami pero maya't maya ay napapansin ko na parang nawawala siya sa sarili. Tipong nag-iiba bigla ang mood niya. Hanggang sa hindi nagtagal ay nagsalita na siya ng mga bagay na hindi naman dapat niya nalalaman. Kagaya ng mga bagay na sinikreto ko sa napakahabang panahon. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano yun dahil hindi talaga kagandahan. At bagamat hindi labag sa batas ay labag naman sa mga mata ng tao. Dalawa lang kami na nakakaalam noon. Kaya hindi ko malaman kung paano nalaman ni Joel yun. Bukod doon ay may ibang detalye pa siyang binanggit na pamilya ko lang talaga ang dapat na nakakaalam. Tinanong ko kung paano niya nalaman ang mga bagay na yon. Pero ngumiti lang siya nang nakakaloko at sinabing alam niya ang lahat. Pati sikreto ng burger machine, pati sikreto ng mga katrabaho ko at maging ang mga bagay na naglalaro sa utak ko. Pinatahimik ko siya pero sa gulat ko ay sinasabayan niya lang kung ano ang sinasabi ko. Alam niya talaga kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko nun. Kaya bigla kong nadampot yung bread knife. Kamuntik ko na siyang masaksak kung hindi lang siya biglang nagmakaawa na wag ko siyang sasaktan. Bumalik yung Joel na kausap ko nung maaga pa. Para siyang nawala sa sarili at muling nagbalik. Matagal kaming walang kibuan hanggang sa bigla siyang umiyak at nagsorry. Sabi niya ay hihintayin lang niya na may bumiyahe ng jeep at aalis na siya. Hindi na siya nag-offer ng kahit na anong paliwanag. Nung may dumating na customer ay nag-serve lang kami pero walang kibuan. Hindi na siya pumasok nung sumunod na araw. Hindi na rin bumalik si Joel. At hanggang ngayon ay hindi ko alam kung anong hiwaga ang nangyari nung gabing yon. Kwento ito ng kuya ko na dating nagtrabaho sa burger machine. Meron daw katrabaho noon si kuya na tawagin na lang nating Angie. Housemate sila dahil 10 crew sila na sama-sama sa bahay. May jowa si Angie na biglang nawala nung mabuntis siya. Ang nangyari tuloy ay sina kuya at yung iba nilang kapwa crew ang nag-aasikaso sa kanya habang kaya pa niyang magtrabaho. Nung nasa 3 buwan na ang tiyan ni Angie ay napadalas ang pagtawag niya kina kuya tuwing naka-duty siya sa panggabi. Pinapupunta ni Angie sina kuya sa outlet niya dahil may matandang lalaki raw na bigla na lang tumatambay doon at nakikipagkwentuhan. Noong una ay inakala daw ni Angie na napagawi lang roon sa outlet yung matanda at hindi na ulit niya makikita. Pero napadalas daw ang pagtambay noon at naghinala na ng hindi maganda si Angie, lalo pa at buntis nga siya. 4 na gabing sunod-sunod na tumambay doon yung matanda. Nung magpasya si Angie na tawagan sina kuya para magpasama. Sabi raw sa text ni Angie ay nahihilo ito at nakatambay doon sa store yung matanda na naikwento na pala niya kina kuya. 6 sina kuya na nasa bahay noon at lahat sila ay nagpunta sa store kung saan naka-duty si Angie. Nadatnan nga raw nila doon yung matanda na nakangiti pero nung makita sila ay biglang napasimangot
Sinamahan nila si Angie hanggang sa kusa nang umalis yung matanda nung mapansin na wala silang balak na umalis. Humiling sina Angie sa bisor nila na ilipat siya sa second shift para pang umaga na lang siya. Kaya lang ay wala pang makapalitan. Kaya nang sumunod na araw ay panggabi na naman siya. Nadatnan na naman ni na kuya yung matanda sa store at sa pagkakataong yon ay masama na talaga ang lagay ni Angie. Nakasubsob na siya sa counter. Yung matanda ay nakadukwang mula sa labas at hinahaplos at inaamoy yung ulo niya. Busy sa ginagawa nito yung matanda kaya nahablot ni kuya ang balikat nito at balak sana itong suntukin. Kaya lang pagharap daw nito ay mukha itong pusa. Nagkagulatan sila kaya natameme si kuya at yung matanda naman ay nagmamadaling tumakbo palayo. Sinugod sa ospital si Angie. Maayos naman yung kalagayan ng baby. Kaya lang ay pinayuhan siya na magpahinga na at wag na munang magtrabaho. Si kuya ang pumalit sa shift ni Angie. Noong simula raw ay madalas niyang makita yung matanda na aali-aligid sa store. Pero umaalis din kapag nagsasaboy siya ng asin na dinala niya mula ng unang beses na sinamahan nila si Angie. Katagalan ay hindi na rin bumalik yung matanda. May kabarkada ako noong high school na sobrang pasaway at mahilig pang mamprank. Ang nakakainis lang ay magkapangalan kami. John Dale ako, John Dane naman siya. Kaya minsan ay nabibintang sa akin yung mga kalukuhan niya. Tapos kabarkada ko pa nga siya, kaya iniisip ng mga tao na magkaugali kami. Kaya kami nagkakasundo. Ang ultimatum kaya ako humiwalay sa kanya ay yung nangyari sa 7-Eleven. Nakamuntik ko ng ikapahamak. Gabi yun at kumakain kaming magkakaibigan sa loob ng 7-Eleven. Nung may dumating na magjowa at itong si Dane ay umiral na naman ng kalukuhan. Nilapitan niya yung magjowa at binati yung lalaki. Sabay sabing sino raw yung kasama nito. Dahil nung nakaraang araw ay iba yung pinakilala nito sa amin. Halos maihi kami sa kakatawa nung mag-iba ang timpla ng mukha ng babae. Si Dane biglang nagsorry sabay talikod. Sumunod kami kasi akala namin hahabulin kami nung lalaki. Hindi naman kami hinabol. Pero dinig namin na minura nito si Dane. Sabay sabi na mababawian din niya kami. Isang gabi naroon uli kaming dalawa ni Dane sa 7-Eleven. Nung biglang mag-brown out. Wala talaga kaming makita. Pero bukod doon ay ubod ng tahimik. Hanggang sa makarinig kami ng tiktik. Tatayo na sana ako pero narinig ko si Dane na hinahanap ako. Kako ay naroon pa rin sa kinauupuan ko. In-extend ko yung kamay ko para makapa siya. Hanggang sa may mahawakan akong braso. Kaya lang ay natigilan ako. Dahil mabalahibo yung brasong nakapa ko. Tinawag ko si Dane. Sumagot naman siya pero malayo na yung boses niya. Parang nasa kabilang bahagi na ng store. Kinabahan na ako dahil yung mabalahibong braso na hawak ko ay humawak na rin sa braso ko. Pinagpag ko yung kamay na yon pero ayaw bumitiw. Nagtriple na yung kaba ko. Dahil madilim pa rin at hindi ko alam kung ano ba o sino yung hawak ko. Biglang sabi ni Dane, ay sino raw ba yung hawak niya? Mangiyak-ngiyak na yung boses niya. Naiiyak na rin ako hanggang sa may nagsalita. At ang sabi ko naman sa inyo, babawian ko kayo. Doon ko talaga naranasan na sabay na magmura at magdasal habang tinatawag ang mama ko. Todo pagmamakaawa naman si Dane kahit wala kaming nakikita. Nangako pa siya na hindi na mauulit ang ginawa niya at magpapaliwanag daw siya doon sa kasamang babae noong lalaki na nagbibiro lang siya. Wala kaming narinig na sagot
Pero nawala yung mabalahibong braso at bumalik ang supply ng kuryente. Magkatapat na uli kami ni Dane sa mesa at maluha-luha na. Nanginginig kaming lumabas ng 7-Eleven. Dahil sa insidenteng yon, Sir Neb, ay lumayo na ako sa kanya. Pahamak ang putya. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Sir Neb. Ako nga pala si Chino. May ibabahagi lang akong kwento ng kababalaghan na naranasan ko sa isang convenience store na kilalang pagpagan ng mga nanggaling sa pakikipaglibing. Noong una ay hindi naman ako naniniwala sa mga kwento-kwento tungkol doon. Pero nag-iba ang pananaw ko nung minsang makasama ang katrabaho kong may malakas na third eye. Tawagin na lang natin siyang Mina. Alam ko naman na may third eye si Mina. Pero nung mga sandali na pumunta kami sa store, wala yun sa isip ko. Hanggang sa napakapit siya sa isa kong braso habang pumipili ako ng ngut-ngutin. Paglingon ko kay Mina, pawis na pawis siya kahit aircon naman ang buong tindahan. Nag-inhale-exhale siya habang nakaharap sa stante ng mga snack. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya at ang sabi niya ay huwag daw akong lilingon sa kaliwa. Nasa kanan ko kasi siya. Ako naman si tanga. Nasabihan na ngang huwag lilingon ay lumingon pa rin. Sir Neb, napaatras ako kay Mina at kamuntik na kaming matumba dahil doon. Ang nakita ko kasi paglingon ko sa kaliwa ay isang matandang lalaki na nakaharap din sa estante na nasa tapat namin ni Mina. Hupyak na hupyak ang pisngi niya at nangingitim ang balat na tuyong-tuyo. Para na siyang kahoy. Nakasuot ng barong na walang pang ilalim yung matanda. Nakapantalon na itim at walang sapin sa mga paa na nakalutang sa sahig. Atras ako ng atras kay Mina. Siya naman ay halos itulak ako. Pero dahil mas malaki ako ay napaatras na lang din siya hanggang sa bumangga kami sa freezer. Para akong kakapusin ng hininga dahil sa dami ng nakita kong kaluluwa doon sa store na yun. At lahat sila ay nakatingin sa amin na parang napansin din nila kami. Malas pa na wala gaanong tao sa store na yun dahil madaling araw pa. Tanong ako ng tanong kay Mina kung anong gagawin namin dahil palapit na sa amin yung sangkaterbang kaluluwa. Tulak ng tulak sa akin si Mina hanggang sa tuluyan siyang lumayo sa akin at inis na iniwan ako. Pagkaalis ni Mina ay bigla ring naglaho yung mga kaluluwa. Doon ako nahimasmasan at nagmamadaling tumakbo palabas. Hindi na ako bumili. Na-realize ko na kapag pala may nakikitang kaluluwa ang isang taong may third eye, ay wag na wag kang lalapit o hahawak sa kanya dahil makikita mo rin ang nakikita niya. Tawagin niyo po akong Emmy. Dati akong crew sa tindahan ng burger na pangalanan nating BM. Panggabi ako at nasanay na rin. Pero iba ng gabing naganap itong karanasan ko. Mga ilang oras na ang nagdaan mula nang umalis ang huling customer. Medyo nakakaantok kaya lumabas muna ako ng outlet. Nung makita ko ang isang malaki at itim na aso na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatingin yon sa isang building na paupahan. Hindi ko na lang pinansin yung aso at naupo na lang sa stool sa labas. Paglingon ko sa kinaroroonan ng aso ay nakaharap na ito sa pwesto ko. Medyo kinabahan ako dahil baka asong ulol pala yon at sugurin ako tapos kagatin. Ang ginawa ko ay sumampa na lang ako sa counter para makapasok sa loob. May dumating ng mga customer. Nagluto ako at kumain saglit ang mga ito
Nung ako na lang mag-isa, ay napansin kong nasa kabilang kalsada na yung aso. Nakatayo at nakatingin sa akin. Iba na yung kaba ko nung time na yon dahil iba na rin yung itsura noong aso. Para siyang galit na galit. Nakakulubot ang ilong niya at nanlilisik ang mga mata. Biglang tumakbo yung aso pasugod. Kitang-kita ko talaga na malapit na siya at dadamba na. Kaya pumikit na lang ako dahil nanigas na ako sa kinatatayuan ko. Hinintay kong masunggaban ako pero hindi yun nangyari. Nagmulat ako ng mga mata at wala na yung aso. Kinakabahan pa rin ako at hindi alam ang gagawin. Nakatayo pa rin ako sa gitna ng outlet nung may isang babae ang dumating at umorder siya ng pinakamahal na burger. Pagkatapos ay nagtanong kung may nakita raw ba akong malaking asong itim. Napakwento agad ako kay ate. Sinabi ko na meron at bigla yung nawala. Pagkasabi ko ay tumawa lang si ate at nagbayad. Tinanong ko kung bakit niya natanong pero hindi na siya sumagot. Basta naglakad na lang siya palayo pagkakuha ng binili niya. Nung mawala yung babae ay tsaka ako naupo at napatingin sa kabilang kalsada. Halos mawalan ako ng hangin nung makitang naroon na naman yung asong itim. Nakatayo at may kagat na paper bag ng burger machine na kagaya ng dala noong babae. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagtititigan ng aso. Pero nung may dumating na bagong customer ay nawala ulit ito. Nakiusap ako doon sa customer na wag munang umalis dahil may kakaibang aso na umaaligid sa outlet. Sinamahan nga nila ako hanggang sa may mga dumaraan ng sasakyan at tao. Paumaga na kasi yon. Sabi ng kashift ko, aswang yung aso at yung babaeng bumili. Yun din nga ang naisip ko. Natakot na akong dumuti ng gabi dahil doon. Ang ginawa ng supervisor namin ay nilipat na lang ako ng ibang branch. Hi Sir Neb, ako nga pala si Harry. May kwento ako na ibabahagi sa inyo na nachismis sa bayan namin. Ang nakaranas nito ay yung matandang basurero na si Tatay Bining. Nautusan siyang maglinis noon ng bagong renovate na 7-Eleven sa bayan. Umaga naman naglinis si Tatay Bining pero nakaranas pa rin siya ng kababalaghan. Nagwawalis daw siya sa opisina nung may makita siyang crew na palakad-lakad sa pinakatindahan. Naka-uniforme na raw, nakapulang pang itaas. Dahil busy siya sa paglilinis ay hindi siya lumabas ng opisina. Sa halip ay nagsalita lang ng malakas at tinanong yung crew kung may ipapagawa raw ba. Hindi raw sumagot yung crew pero kita ni Tatay Bining na palakad-lakad lang. Hinayaan na lang ng matanda dahil baka raw naglilinis din yon. Nung tapos nang magwalis sa opisina ay lumabas na si Tatay Bining para yung mismong tindahan na ang linisin. Noon daw niya nakita na yung crew ay paruot parito lang pero walang ginagawa. Parang bata na paikot-ikot lang. Napansin din niya na marumi pala ang suot na uniforme. Kaya naisip niyang baka luko-luko lang ito na nakapasok sa loob. Sinaway daw niya ito tapos pinalalabas. Akmang lalapitan daw ni Tatay Bining para itaboy nung bigla raw humarap yung tao at ngumanga. Napaatras daw yung matanda dahil yung pagkakangangan nito ay umalog pa ang pang-ibabang panga. Baklas daw ang panga noong tao. At nang titigang mabuti ni Tatay Bining, parang may katarata ito sa mga mata. Napasigaw si Tatay Bining nung bigla itong tumakbo palapit sa kanya. Umiwas siya at bigla rin daw bumaling sa direksyong pinuntahan niya yung taong yun. Pero bigla itong natumba dahil sa biglang pagliko. Binubuksan ni Tatay Bining ang pinto pero hindi niya mabuksan.
kaya kinalampag na lang niya habang sumisigaw ng saklolo. Paglingon raw niya doon sa tao ay lalo siyang napasigaw at halos atakihin na sa puso dahil parang nagkabali-bali na ang katawan nito, pero pilit na hinihila ang sarili palapit sa kanya habang umuugoy ang panga na nakalaylay. Mabuti na lang at may nakakita kay Tatay Bining. Ito ang nagbukas ng pinto kaya nakalabas din ang matanda. Paglingon niya sa loob ay wala na yung tao. Putlang-putla si Tatay Bining at hindi makausap ng maayos. Pero nung maikwento na ang nangyari, halos walang makapaniwala sa kanya. Pinagtataka nga rin na hindi niya mabuksan yung pinto, gayong hindi naman nakakandado. Bukod doon, Sir Neb, ano kaya yung nakita niyang nilalang sa loob ng 7-Eleven?